obligation di. Hello mga ka-Twin Bakers! So for today's cake vlog, samahan nyo kaming gumawa ng 74 na number cake. So yun, nakikita nyo naman na diretso na namin binake sa number molder yung mga cakes. Para no, tabas na tayo. Dati kasi nagtatabas pa kami pag gumagawa ng mga number cakes. So yan, kung napapansin nyo nga kanina, niligay ni Vera itong mga molder dun sa isang rectangle na baking pan para hindi siya lumobo ng bongga habang binibake. Ang ibig ko sabihin para hindi siya masyadong ma-deform. So yung dito nga na part, tinitrim ko yung medyo sunog na cake para maging pantay mamaya. Ewan ko nga kay Vera, mahina naman daw yung apoy niya pero nagkaroon pa din ng crust sa itaas. Anyways, masarap pa din naman yan. So yan, after ko nga mag-trim, hinati ko naman siya sa gitna para malagyan natin ng filling. Tignan nyo naman kung gaano ka-moist ang aming moist chocolate na recipe. At isa talaga to sa mga bestseller namin. Recipe reveal na ba tayo? Charot. So yan, gumamit nga kami dito ng 12x60 na cake drum. Since dalawang number nga yung lalagay natin dito. So yan, nag-pipe nga muna ako dito ng white icing. Gumamit lang ko ng piping bag, then kinat ko lang siya. Wala kasi kaming round na piping tip. Kaya ganyan na lang yung ginagawa ko. So yan, fill in ko muna yung mga sides sa mga number cakes, saka ko siya lalagyan ng water ganache para sa filling. Yung ginagamit ko namang ratio para sa water ganache, para pang filling ay 1 kilo ng chocolate, then 1 cup na hot water. Yung ibang customer naman namin, nagre-request minsan ng Yema Fudge para sa filling. So going back sa intro natin kanina, kami lang ba yung nakakaramdam na sobrang tumal ngayong buwan ng August? Even nung July, medyo matumal din. As in, ganun talaga yung listahan namin ngayon ni Vera. Bilang lang talaga sa daliri yung nagpabook sa amin ngayong August. Taghirap daw kasi pag mga ganitong buwan, then pagdating ng September, dun pa lang daw makakaani yung mga tao. Kaya pa may nagpaparush sa amin ni Vera, ginagawan talaga namin. Although marami naman nag-i-inquire, pero after namin replyan ng prices, nang-ghost na sila. Medyo mahal na din naman kasi magpa-customize ng cakes. Kahit ako ilalagay ko yung sarili ko as customer, di ko afford. Lalo na ngayon na nag-price increase na din kami sa mga customized cakes namin. Sabayan pa nga na dumaan tong picture na to sa memories ko. Yung picture na yan ay nung last 2020, pandemic pa. Nakakapag-hoard pa kami ng mga stocks sa mga panahon na yun. Pero ngayon parang unti-unting matutunan yung kapital namin. Charot. So yan, hopefully sana pagdating ng mga bare months ay makabawi-bawi tayo. Nag-iisip nga ako ng alternative na pwede nga namin ibenta ngayon. Aside sa cakes, nagpaplano nga ako mag-checkout ng mini donut machine sa online shop since ayun nga yung nagtitrending ngayon. Pero nagdadalawang isip pa ako, kailangan ko pa ng maraming motivation. Kayo, ano kaya yung pinakamabenta ngayon sa inyo? Para magkaroon din kami na idea or alternative na pwede naming ibenta. Sobrang matumal kasi at sobrang layo dun sa sales namin nung last year. Pero ganyan talaga yung business, weather lang. Minsan matumal, minsan naman malakas. Pero wala ganyan talaga Ang importante, hindi tayo sumusuko. Doblehin pa natin yung sipag at tiyaga. Papasan pa at makakaahon din tayo. So yan, balik nga tayo dito sa cake. Actually, hindi ito yung original design na pinasa sa amin ni customer. So ito nga yung pinasa niya. Pero since hindi naman kami gumagawa ng mga French macaroons, then wala kami mapagkukuhaan ng blackberries. Nag-offer na lang kami kay ma'am na gawin na lang na chocolates yung ibang details, then fondant lang yung French macaroons. So yan, nabigay nga lang to ni Vera ng 2,000. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka ba talo nito? Since may mga chocolates pa. So yan, kanina nga lang pala namin to ginawa. Then mga 3 PM pinick up sa amin. Maraming salamat Ma'am Kate Sablon sa pag-order sa amin. At ito ng ating finished look for today's cake video. Thank you so much guys for watching. Ingat po kayong lahat.